Yung maso guys, so nakita nyo ng maso. Ayan o, ang lakas ng palo niya o. Prepare o ano ba no? Ayan na po yung guide ng ating pilote lumabas guys oh. Ayan oh. Bali isang poste pa lang ang naibaon nila. Baka naman ay magdagdag pa sila guys. Ayan oh ang guide natin oh. Hello sir. Yung operator ng crane nandito tinawag niya ako. Ayan na guys oh. Lumabas na yung ano, yung guide ng hammer nila. Para makita po natin kung paano nila pukpukin yung pilote na yan. Ayan o. At may train pang dumaan, may train. Ayan o. Oo. Ayan o. Grabe. Hirap na hirap yung tagahila ng tali guys. Kasi guide kasi yan guide. Naka ano yun, doon sa baba may dalawang tao doon humihila ng tali. Yan. Dito naman sa kabila meron ding humihila dito. Ayan na yung bakal oh. Baka magdugtong sila ngayon guys, magdugtong. Kasi isang poste pa lang yan. Minsan kasi ano, isa kalahating poste, mga 20 at saka kalahati. Mga 30. Ayan oh, pumapalo na naman guys oh. Ayan oh, ang lakas ng palo niya oh. Oh. Ang lakas ng palo. Ayan ang ulo ng crane nila oh. Ayan. Nasa baba na kasi medyo ano na, nag-a-adjust na po ang kanyang ano, hammer. Ayan oh, nasa baba na po, sagad na guys oh. Isasagad muna nila yan bago sila magdugtong kasi pag hindi, ang idudugtong napakahaba guys, mahirapan po sila magpukpok. Kailangan talaga ibaba nila ng gusto yan. Bali, 5 pala silang humawak ng tali, no? Dito sa ano, sa ginagawa yung mga nakatungtong sa mga pilote, 3. Then dito sa may barge mayroong 2. Ayun oh, lakas oh. Ayan, aangat na oh. Ayan, aangat na oh. Ayan, marinig nyo dyan, nahampas yan. Oh, yan oh. Ayan, nasa baba na po talaga. Ayan na, hampas ulit sila. Oh. Ayan oh. Isa pang hampas. Grabe, bigat yan oh. Ayan na yung maso guys, so nakita nyo ng maso. Ano yan guys, yung maso na ginamit na pangalawa na po yan. Pangalawang maso na po yan. Ayan oh. Medyo malambot pa, isa pa. Kulang pa isa. Kasi yung isang maso nila nabuluktot, kaya ito ay pangalawa. Ayan o. Hampas ulit yan. Ayan na, ayan na, ayan na.
Grabe, ang bigat yan guys. At dito guys, itong poste na pinaglalagyan nila ngayon, ito ay terminal. Ang kabila nito terminal. At ito dito po gagawin yung, ayan o, lakas oh. Dito gagawin yung Plaza MacArthur. Dito gagawin. Kasi bakit ko nasabing Plaza MacArthur guys? Nakita ko doon sa perspective nila, doon sa may phase 1C, nandun po yung tarpaulin. Alam ko na ang mangyayari dito guys. Napakaganda talaga to. Ayan na, tapos na guys oh. Ayan oh. Ayan. Hinto na po sila dyan. Hinto na. Tapos baka magdudugtong pa sila dyan. Dugtungan nila yan. Talaga ang tibay nito guys, no? Sa totoo lang, sa akin okay na yung isa eh. Kasi malalim na rin yung pinagbaunan niya. At saka marami na rin mga kasamahang poste dyan na paglalagyan ng platform, yung pinakasahig. Matibay na siguro yan, pero sa kanila guys, hindi papasayan. Kailangan talaga maabot nila yung pinakamatigas na lupa ng pinagtitirikan nila ng poste. Hindi po sila titigil hanggat hindi po nila makuha yung pinakamatigas. Kasi meron silang tinatawag na soil test ba yan? At tutusukin muna nila yan. Kukuha sila ng lupa sa ilalim ng itong pinagbabaunan nila ng pilote. Doon nila malalaman kung gaano kalalim, ilang metro ang ibabaon nilang pilote guys. Ayan po. 2 poste na lang po ibabaon nila, no? 2 na lang po. Tapos dito na po sila sa aking kinatatayuan. Lilipat na po sila dito. Sila po ay mula dyan, pasalubong po sila papuntang post office na po sila. Ayan oh. Baka magdugtong sila ng isa. Ay di, ibabaon pa yun nila yung isa guys. Yung isa diyang nakausli na napakahaba. Yan oh. Ibabaon pa nila yan. Ang lupit nila no. Ang galing ng mga engineer nito. Naisip pa nila to. Ayan, makikinabang dito guys. Tayo mga Pilipino, no? Tayo Pilipino ang makikinabang dito, lahat makikinabang. Kahit na mawala man ang ating Pangulo, at least naiiwan niya tong kagaya ng San Juanico Bridge, di ba? Oh. Yun ang yun ang magiging alaala na lang po. Nostalgia. Yan na lang po, na San Juanico Bridge, wala na si Apulacay. Ay Marcos talaga ang gumawa nun. Si Edralyn Marcos. Ayan, nakikita natin yung San Juanico Bridge na ay talagang matibay, no? And sabi ka nila, anong matibay? May crack daw sa ilalim. Hindi po crack. Inayos po nila yan kasi ang building talaga meron silang tinatawag na elastic limit. Sinasabi natin 50 years, yung building na yan, i-demolish na yan after 50 years. Ganyan lang po yan. Siyempre ginagamit yung tulay na yun eh, no? Kailangan magiging safety. Tama din yun ha. After 50 years, ano na yan, meron nang i-repair o ano ba, no? Aayusin para magiging matibay pa rin. Ganyan po yan guys. Meron po tayong elastic limit na tinatawag. Pero yung iba naman, yung may mga building na kahit na umabot ng 50 years, ay hindi pa rin nila pinadi-demolish kasi meron pa rin pinapacheck nila yung poste kung pwede na bang i-demolish, pwede na bang hindi. Pabuti pa natin na 60 years, ganon. Pero yung San Juanico Bridge natin guys, mahigit 50 years na yon. Mahigit 50 years na yon. Kaya napakatibay, no?